Alright, good day mga lods. Yun, so update to mga boss nung ano ko no, sa racing ECU ko na Pitts Bike ECU, yung version 4 Super Pro. Final verdict ko na rin to dun sa pipe na Gen 1 canister. Yun, so yung Gen 1 canister mga lods no, nung una pa lang, sa stock pa lang na ECU ko, may issue na akong nakita doon. So hindi ko lang muna pinansin kasi nga naka-stock ECU pa ako. Na sa tingin ko mawawala yun kapag nag-racing ECU ako. Yung tinutukoy ko yun doon mga lods, pigil siya manakbo pagka bumibira ka na, may pigil na mararamdaman, lalo na sa high speed na. Ngayon, so in-ignore ko muna yon kasi akala ko mawawala siya pagka naka-racing ECU na ako. Tapos ngayon nga, nagkaroon na ako ng racing ECU which is yung Pitts Bike nga. Tapos nagpagawa pa ako ng elbow na bago. Ganun pa rin, pigil pa rin siya manakbo. Gaya pa rin siya nung unang naramdaman ko nung naka-stock ECU pa ako. Pigil pa rin siya. Hindi ko sinisiraan yung pipe mga lods no. Ito personal experience ko lang to. Yun yung naramdaman ko, naranasan ko sa pipe na to, kaya negative na siya para sa akin Hinayaan ko lang nung una, akala ko nga ma-resolve sa pamamagitan ng ECU. Ngayon, napatunayan ko na pigil nga siya talaga manakbo. Sinabihan na rin ako, may nagsabi na rin sa akin na pigil manakbo, pero ginusto ko talagang malaman sa experience mismo. Yun nga, napatunayan ko na tama yung mga nagsabi na pigil manakbo ang Gen 1 canister. So, negative na siya sa akin. Ito naman sa Pitts Bike ECU naman mga lord, update ko lang kayo. Unang salpak ko pa lang sa kanya, tapos na test ride ng konti. Meron naman akong naramdaman dito mga lord. Sa low RPM, meron siyang pugak. Lalo na yung Gen 1 canister ng gamit ko, tsaka big elbow. Meron siyang pugak. From map 1, 2, 3, at tsaka 4, meron talaga siya mga lord. Ignore ko lang ulit yun kasi ang alam ko, kailangan lang siyang itono. So, need ko lang magpatono para mawala yung pugak na yun. Dalawa RPM naman yun mga lord. Between 2,000 to 3,000 RPM. Doon ko na-experience yung grabe yung pugak mga lord. As in, kakadyot talaga na halos mamatay na yung makina. Pugak talaga siya. Ayan, so, ignore ko lang. Diba nga, hindi pa naman siya nakatono doon sa unit ko. Sabi ko magpapatono muna ako para makita ko kung talagang mawawala siya. Ayan nga, nagpatono ako. Pero hindi siya Dynatune mga lods, no? Nagpatulong ako. Pinakilala kasi akong online tuner Okay naman siya sa reviews ng kanyang ginagawa. Okay naman. I-tune nga namin. Nakita ko naman na yung EFR dun sa low RPM na nirereklamo ko, naging good naman yun. Okay naman yung EFR niya, reading niya. Naglalaro lang sa 12, 13. Yun nga, ginawa namin lahat. Tinulungan ako nung tuner. Kaso hindi pa rin nawala yung pugak mga lods. Doon ako nalungkot hindi nawala yung pugak. Ewan ko lang sa ibang unit kasi sabi naman nila doon sa kanilang unit, wala naman pugak. Ang suspecha ko naman nung sumunod, yung Gen 1 canister. Dahil nga sa may pigil, sabi ko, baka nga pigil lang, kaya siya namumugak. Yun din yung hinala nung tuner, baka sa pipe daw. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa hindi nakaistorbong lugar, test ako ng open pipe, doon ko tinest. Ito yung open pipe na pinang-test ngayon ko. Ano yan? Grid, budget mill, pang paingay lang. And so, tinest ko naman siya sa grid canister na open pipe. Okay naman siya, madalang lang, napaka-liit na bagay lang yung mararamdaman ng pugak. Mas okay siya kaysa dun sa naka Gen 1 canister, na grabe yung pugak talaga. Okay naman siya nung tinesting ko yung open pipe. Parang na-prove ko na may problema talaga yung Gen 1 canister. Ano talaga siya, pigil. Kahit mainit na yung makina mo, namumugak talaga pag sa Gen 1 canister. Ang balak ko sana, magpapalit ako ng pipe. Dispatch ako na yung Gen 1 canister, tapos papalit ako ng pipe. Either silver canister or power pipe. Ang problema ngayon mga lods, iba nga nakatune na yung ECU ko. Okay naman, maganda ang pagkakatune. Kahit hindi siya naka-dyno, pero okay pa rin siya. Problema ko talaga sa low RPM, lalo na dun sa Gen 1 canister. Ngayon, di binalik ko sa stock na pipe. Ang problema mga lods, pati sa stock pipe namumugak siya. Kaya dun ako na nawalan ng gana. Meron siyang pugak sa low RPM. Between 2K to 3K RPM. Di ba nga dapat walang pugak yun kasi stock pipe na. Pero sa case na to ay namumugak pa rin. Ayun, so nawalan ako ng gana. So ginawa ko, parehas kong dinispatch siya mga lods. Yung aking racing ECU na Pitts Bike at saka yung Gen 1 canister. Yung parehas ko silang dinispatch siya kasi ginawa ko naman yung makakaya ko para lang may tono. Nagpatulong ako sa tuner. Maganda naman yung basa ng EFR. Ang problema talaga namumugak talaga siya. So hindi ko alam kung sa ECU na mismo yung may problema. So balak ko sana siyang ipa-dyno, pero hindi ko na tinuloy kasi baka mamaya mag-aksaya lang ako ng panahon or ng pera. Tsaka nawalan talaga ako ng gana dahil dun sa pipe, tapos dun sa namumugak, hindi siya na-solve. Kaya ang ginawa ko, dinispatch ako na parehas. Ayan. So ang natira na lang sa akin ngayon, ito na lang mga lods. Ayan, elbow na lang ang natira sa akin. And so plano kong magpalit ngayon ng ECU mga lods. So siguro ang kukunin ko na lang ECU yung mobile tune na lang para kahit paano pwede ko siyang i-street tune. Yung ano kasi, yung Pitts Bike kasi, okay naman siya kaso laptop nga lang. Hindi siya ready for mobile tune kaya medyo hassle kung dadali mo yung laptop na napakalaki. And so papalit ako ng ECU mga lods, yung mobile tuning na. Tapos magpapalit din ako ng pipe. Papalitan ko na lang siguro ng power pipe. Yun mga lods. So yun na lang, abangan nyo na lang. Texting ano lang to mga lods na update ko lang kayo. X na sa akin yung canister na yon. Sa ibang canister
canister naman ako magta-try mga lods. Yun lang mga lods, update lang to. Ayun, so sabi ko nga, magpapalit na lang ako ng ECU mga lods. Abangan nyo na lang kung anong ECU yun. For mobile tuning na yung ipapalit natin mga lods. Depende kung alin doon sa mga mobile tuning na ECU. Ayun, so red seat na lang sa lahat mga lods. God bless. Peace.